Eto pala ang matinding dahilan ng mabilisang recovery ni Kai Sotto. Malaking sahod sa Japan B-League na umabot na mahigit 4 million pesos a month at ang kanyang maalagang kasintahan. Eto ba ang dahilan ng posibilidad na makita natin si Kai sa gilas para sa FIBA Asia Cup Qualifiers? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So isang malaking dagok hindi lang sa mga pangarap ng ating NBA hopeful na si Kai Sotto ang natamo nitong injury sa pagsisimula ng taon sa kanilang first year game ng kanyang B-League team na Koshigaya Alpas, kundi malaking dagok din ang injury na ito sa ating mismong national team. To be fair, ay ibinigay naman lahat ng ating mga natitirang gilas players ang kanilang makakaya sa ating last 5 overseas games. Ngunit tila kapos ito kung ikukumpara sa ating performance sa nakarang taon, at ang numero uno ngang factor dyan ay ang kawalan ng isang 7'3" center na kayang maglatag na malaking tulong sa opensa at depensa ng team. Hindi nga natin may tatanggihan dahil tayo mismo mga fans ang nakakita nito sa unang dalawang Asia Cup window qualifiers at sa Olympic qualifying tournament ng FIBA, kung sana'y nasilat pa natin ang panalo kontra sa rank number 6 team sa mundo ng Latvia. Kaya naman sa Asia Cup Championship, prangkahan na tayo dito. Kailangan natin si Kai. Though hindi pa natin alam kung sino-sino mga kagrupo natin, ay tiyak na walang easy group na mabubuo dito para sa gilas. Maliban sa mga hindi nasang upset sa ilang mga underrated teams, ay nakakalat din ang top 4 teams ngayon sa Asia na Lebanon, Japan, New Zealand at ang pinakamalakas sa Asia na national team na Australia. Kaya hindi sapat ang sagarang paghahanda para sa Pilipinas. Dapat meron din tayong dekalibreng mga malalaro na asahan sa laban, at numero 1 na nga sana dito ay si Kai Sotto. Pero sa kabila ng mga panalangin natin na sana'y makakalaro si Kai sa FACC, ay kamusta na nga ba ang kalagayan ni Kai ngayon? At may basehan ba tayo na kung may tsansa na itong makakalaro sa Agosto? Well, base sa ilang footage na inilabas ng mismong kampo ni Kai Sotto sa SOCMED sa mga nakaraang buwan at linggo, ay nasa good progress naman si Kai sa kanyang pagpapagaling. Makikita nga na nasa gym na ito at gumagawa ng ilang mga hard workout at nakakalakad na rin ito ng maayos. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1X sa inyong first cash in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kay magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Nang walang kung ano mga suporta sa katawan. Indication nito na maganda na ang pakiramdam na na-injuring left knee nito. At maliban dyan, ang good thing din dito kay Kai ay ang suporta ng kupunan nito sa Japan B-League. Though nakapahinga si Kai, ay nasusunod pa rin ang sahod nito sa kanyang mother team sa B-League na Koshigaya Alpas. At base sa naging reports ng kilalang journalist sa bansa pagdating sa larangan ng palakasan, ay talaga magiging maayos ang pagpapagaling at pagpapahinga ni Kai Ju. Dahil base sa report ay umaabot na $900,000 ang salary ni Kai kada taon o nasa 4.35 million pesos kada buwan. Ganong kalaki nga ang napepera ni Kai sa liga ng mga Hapon. Pero kung performance wise ay hindi naman lugay ang Alpas, dahil bago ma-injury si Kai Ju ay isa ito sa kanilang mga top performers, kung sana ay katapat na kalidad ng laruan nito ay tulad sa mga international imports nila. Well, kung iisipin naman talaga ay katumbas ng value ni Kai sa game ay ang mga international imports. Hindi lang sa resume nito kundi even sa larong ipinapamalas nito every game. Kaya sa tingin ko ay sapat lang din talaga ang salary na yon para kay Kai. Tandaan na mas maraming liga sa mundo na gusto rin kuhanan ang serbisyo ng isang 7'3" tower at kaya maglatag ng ganong klaseng mga figures. Pero dahil mas malapit sa Pinas ang Japan ay hindi na nga lumayo si Kai. Dahil maliban sa pamilya nito ay malaking dahilan din ito upang mas mapalapit na rin siya sa kanyang kasintahan ngayon. Na isa din marahil sa mga dahilan kung bakit mabilis ang recovery ng ating pambato. Ito nga yung Pinay actress model na si Riri Madrid. Sa tagal ng panahon ng pagsubaybay natin sa journey ni Kai sa mundo ng basketball ay nakakatuwa ding isipin na masusubaybayan din natin ang journey nito sa kanyang buhay pag-ibig, kung sana'y masaya din tayo sa takbo ng love life nito na I'm sure makakatulong sa kanyang mas mabilis na pagpapagaling sa kanyang injury. Well yes, mataas na sahod at magandang love life, ganyang kaswerte ang ating pambato na way upang malusutan nito ang pinakamadilim na parte ng kanyang buhay matapos ma-injury.